Ito yung mga latest activity ng mga players habang papalapit na ang NBA season. So may lumabas na post ngayon na si Kawhi ay injured pa rin at sa media day malalaman kung ano ba talaga ang status niya. Wala namang binibigay na official statement ng Clippers. Ang sinabi lang dati ni Coach Tyronn Lue, magiging ready si Kawhi bago yung training camp nila sa October 2 na mangyayari sa Hawaii. Walang masyadong on-court activity si Kawhi nitong mga nakaraang linggo or buwan. Ang pinaka-intense na naging training talaga ni Kawhi ay yung Team USA pa na pinull out din siya ng Clippers. Sa latest post ngayon ni Kawhi, nagsasaya muna siya habang nasa bakasyon pa. Ang sinabi naman kasi dati ni Coach Tyronn Lue, hindi niya directly sinabing ready na si Kawhi para sa training camp. Ang sinabi lang niya, alam niyang nag-heal na ang kanyang injury at magiging ready. Regular na nakikipag-communicate si Coach Tyronn Lue kay Kawhi para ma-ready siya mentally at physically pagdating ng training camp sa October. Sa setup pa naman ng Clippers, hindi nila basta-basta agad binibigay yung update sa injury ng isang player. Meron pa namang nasa 2 linggo bago yung camp at mahigit 30 days pa bago yung regular season. Sa Los Angeles pa rin, sinabi naman ng mga insider doon 100% na maglalaro si Bronny James sa opening day ng Lakers. So puwera usog, hindi mo pa alam kung anong mangyayari doon kasi nga may preseason pa. Historic moment kasi yon dahil father and son duo. Pero ang sabi ni LeBron, nawawala siya sa focus nitong mga nakaraang linggo kapag kasama niya si Bronny sa training. Ang ginagawa ni LeBron doon, pinapanood na lang niya minsan si Bronny dahil hindi siya makapaniwalang mangyayari magkakasama sila sa NBA court. Ini-enjoy na lang din ni LeBron ang moment dahil hindi niya alam kung magtatagal pa yon na possible good for 1 season na lang siya. Ang sinabi niya dati, hindi niya alam kung gagawa siya ng farewell tour or kaya magiging Tim Duncan style na bigla na lang magre-retire. So sa bago niyang interview, para naging emotional na lang yung mga sagot doon ni LeBron na ang binanggit niya, i-appreciate na lang niya yung season. Mostly kasi sa G-League talaga maglalaro si Bronny, hindi masyado sa main roster. Iba na rin yung mentality niya ngayon. Top priority pa rin naman ng team na manalo, pero hindi katulad nung kay LeBron nung mga nakarang taon na ang mentality niya nasa winning mode. Ngayon naman, nasa anak niya yung focus. Karamihan din ng mga interview ni LeBron ngayon, mostly nakatuon na kay Bronny. 2 taon pa ang kontrata ni LeBron, pero kung titingnan yon year to year basis na at ang pinaka-specific season na pwede siyang mag-decide na mag-retire or kaya sumubok pa ng isa dahil nga meron siyang player option after this season. Nasa kanya kasi ang control ng playing years. Si Ben Simmons naman every season nagiging unstoppable siya. Pero kapag regular season, nawawala dahil sa injury. Ngayon naman, nilagay na advance na ang recovery ni Ben Simmons at makakasali agad sa training camp. Excited pa. Yung mga fans pa, hindi excited at naghalit pa or binash si Chris Haynes nang tinawag niyang Brooklyn Nets star si Ben Simmons na nagkaroon di umano ng typo. Na paano niya nasabing star player pa rin si Ben ay hindi nga naglalaro. Ito rin ang season na magdi-decide kung si Ben Simmons ay makakapag-stay pa rin sa NBA dahil expiring contract na siya. 57 games so far ang nalaro ni Ben sa loob ng 3 season sa Brooklyn. Bayad pa siya ng $100+ million. Nakakakobra pa rin ng pera si Ben Simmons kahit hindi siya masyado naglalaro. Andun ang meron siyang injury pero nagalit talaga yung mga analysts at yung iba mga legends kay Ben Simmons dahil nung kinuha niya pa yung pera sa Philadelphia nung hindi siya maglaro doon at nag-insist na magpa-trade. Ito yung pinagmulan na nakita ng iba mga analysts at legends na wala talagang interest si Ben Simmons na maglaro after noong 2021 season. Sa ngayon pa, kailangan niya makapaglaro sa season ng 50 hanggang 60 games dahil walang masyadong team ang magkaka-interest sa kanya kapag naging free agent. Kung meron man, hindi niya makukuha yung mataas na kontrata at mahirap din siyang i-trade ngayon at hindi rin ibinabuy out ng Brooklyn.